what's up mga kasabong? Ayun, nandito na naman tayo sa panibagong episode ng Sabong Pinas! Alright! So yun mga kasabong, nice view. Di mga kasabong, masaya lang ha? Masaya lang dahil nauutay-utay na, na-adjust na yung ating paghakbang. Medyo may improvement naman mga kasabong at syempre gusto ko kayo din. So yun mga kasabong, ang pag-uusapan natin dito is about dun sa vlogging mga kasabong. Vlogging naman pag-uusapan natin. Medyo lihi siya sa pagmamanok pero nandun pa rin siya dahil ang pag-uusapan natin is yung mga vlogger na nagmamanok. Masaya lang ako mga kasabong dahil dumadami na tayo. At ito pa yung content na mas magpapadami pa po tayo ng mga YouTubers, ng mga vloggers. Ayan. Para naman tayo is mas dumagdag pa. Mas madagdag pa yung natututo. Mas madagdagan pa yung mga, alam mo na, yeah, mga sabong kung habang dumadami, habang nadadagdagan yung mga nagbablog at mga YouTubers ng pagmamanok, lalong sumasaya mga kasabong. Ito, mas dadami pa dahil tuturuan ko kayo kung paano talaga dun sa mga takot mag-vlog. Ganito lang yung simple na medyo, hindi pala simple. Ngayon, alam ko mga kasabong marami na-inspire kay Sabong Pinas eh. Diba mga kasabong, marami na-inspire na gusto din nila mag-vlog. Gusto din nilang ganito, magsasalita ng kung ano-ano dito sa YouTube. Mga kasabong, ito lang yung simple. Marami tayong pinanggagalingan ng takot natin. Una is takot tayo. Diba mga kasabong, natatakot tayo sa kung ano eh. Natatakot tayo sa bashers. Natatakot tayo, anong gagawin ko? Hindi ko alam yung ganito. Takot kasi ako baka ganito, baka ganyan. Hindi mga kasabong eh. Ano naman kung hindi sila manood? Diba mga kasabong, wala. Basta i-record mo kung ano yung naiisip mo. May manood at wala, okay lang. Diba? Mga kasabong yung pagbablog. Pag magbablog ka, ang gagamitin mo, makapag-vlog para kumita din ako. Mga kasabong mahirap eh. Ito kasing ginawa ko dito sa aming sa Sabong Pinas. Kaya ako din naisipan na mag-vlog. Gusto ko lang din, ito lang yung diary ko. Diba? Ito lang yung parang modernong diary. Kasi sa atin dati, diba? Yung nagagawa tayong diary sa notebook. Pag may diary tayo ganyan, sinusulat natin. Hindi natin pinababasa. Ito naman, yung buhay naman natin, i-record naman natin as diary na maraming makakapanood. Diba mga kasabong, yun yung iiwan mo eh. Iiwan mo yun dito sa mundo kung sakali mang lumipat ka sa kabilang mundo. Gusto mo mapunta sa langit ha? Diba mga kasabong, yung kaapu-apuhan mo, makapanood pa yun. Kahit yung video mo na yun ay yung kaapu-apuhan mo lang yung first video na manonood mo. At least mga kasabong, may naiwan ka na marka habang ikaw ay nabubuhay pa. Mga kasabong, yun lang yung wag nating katakutan yung mga baka ganito, baka ganyan. Alisin natin yung takot sa sarili natin mga kasabong kung gusto talaga natin na maging vlogger mga kasabong. Tapos pangalawa, tayo pa, iniisip natin, wala kasi akong alam, si Sabong Pinas kasi magaling, si Sabong Pinas kasi ganito, ang dami niyang, hindi mga kasabong, sino bang sinilang sa mundo nito, sa mundo ito na meron na? Sino ba sinilang na magaling na? Di ba lahat naman yan pinag-aaralan? Lahat naman yan nasa process. Di ba mga kasabong, kung ikaw, halimbawa, nasa barko ka o OFW ka, kwento mo lang. Kwento mo sa mga yun. So yun, nandito na naman po kami sa malapit ako sa angkla, malapit ako sa pedal ng barko. O di ba mga kasabong, yung mga simpleng ganun, is i-upload mo. Di ba? May manood at wala, okay lang. Pero isang beses na mag-hit yan, isang beses na maraming makapansin sa'yo, isang beses lang mga kasabong na may mag-hit ka lang na video, dyan na mag-i-start dyan na mag-i-start yung buhay mo na magkakaroon ka na ng obligasyon sa mga viewers mo. Mga kasabong, yung Sabong Pinas, ang laki po ng obligasyon ko sa mga manonood sa inyo. Dahil mga kasabong, pag meron kayong problema sa sakit ng manok, meron kayong problema sa buhay-buhay, meron kayong problema sa pamilya nyo na gusto nyo kausap, gusto nyo i-share. Mga kasabong, marami nagme-message po sa akin eh. Noong isang araw, may nag-message po sa akin, kagalit po sila nung girlfriend niya, gusto niya lang ng kausap. Mga kasabong, dun kami humantong eh. Una muna sa manok ganyan, tapos nagkaanuhan ng buhay-buhay. Ayan, natutulungan ko din po na nabibigyan ko sila ng advice, ng mga payo kung paano yung sistema ng buhay. Ganun yung naging obligasyon ko sa mga viewers mga kasabong. Ikaw, ganun din dapat. Yung sa'yo. Pwede naman kalokohan lang. Pwede naman magdrama ka. Madaming pwede sa YouTube mga kasabong. Pero once na mag-click yan, na sumikat yan, ayan na, mag-i-start ka na kumita. Pero mga kasabong, isa pang maganda sa YouTube mga kasabong sa inopen nila na door sa atin. Ako mga kasabong, pangarap ko maging artista eh.
Di ba, kasabong pangarap ko mag-artista. Pero hindi ako nag-audition sa mga Starstruck, sa mga ano na yan, kung ano mga audition, hindi ako nag-audition. Gusto ko lang, pag napapanood ko, ang galing nila eh. Galing nila umarte eh. Sarap siguro maging artista. Di ba mga kasabong, sinong tumupad? Hindi ABS-CBN, hindi GMA, hindi QTV, hindi Channel 23. Mga kasabong, ang tumupad niyan, yung YouTube. Artista ako dito sa channel ko eh. Di ba? Ako director, ako artista, ako ang bida, ako mayabang, ako pogi. Ikaw ang luko-luko. Di ba mga kasabong, hindi lang ako editor, yung kapatid ko. Kaya mga kasabong, mag-start ka na habang hindi pa puno. At actually puno na. Madami na talagang YouTuber. Sasabihin nyo kasi, ang dami na nag-YouTube, ang dami na nagbablogger, kung ano-ano, kung ganito, ganyan, ganyan. Hindi ka nai-inspire. Naiinggit ka mga kasabong. Di ba? Kaya mga kasabong, iba yung nai-inspire sa naiinggit. Kaya kung ikaw ay nai-inspire, mag-umpisa ka. Umpisa mo mag-vlog. Mga kasabong, kung about sa pagmamanok, ayan mga kasabong, 5 lang manok ko ha. 5 lang manok ko ngayong taong to, 2020, 2021, 10 na to. 2023. Oh, di ba? 2023 may farm na din ako. Kwento mo lang 'yun. Eh ako lang naman, ganoon lang din naman eh. Di ba mga kasabong, nagkataon lang na marami ako nakakakwentuhan na binibigyan nila ako ng mga tips, isineshare ko sa inyo. Di ba mga kasabong, tulad ngayon, hindi na naman manok usapan natin about sa pagbablog. Di ba? Kaya lang, sineshare ko sa'yo dahil gusto ko mas marami pa tayo. Mas marami pa tayong nagtuturo, mas marami pa tayong nangungulit, mas marami pang nakakapagpa-good vibes na mga may mga taong nag-iisa. Diba mga kasabong, marami nagme-message po sa akin eh, na salamat kasabong, mag-isa lang ako dito sa kwarto ko, dito sa barko, mag-isa lang ako dito, tanggal inip. Diba mga kasabong, minsan sa buhay mo, hindi mo alam, nakakapagpasaya ka pala ng ibang tao. Diba mga kasabong, good deeds na yun. Hindi man niya sabihin sa'yo, at least alam mo sa sarili mo na nakatulong ka sa kanya. Diba mga kasabong, yung vlog mo is hindi man kagaya ng kay Sabong Pinas na marami ng viewers, na marami na halos madami na din po ng subscribers, is kahit hindi ganon, mga kasabong, may manunood at manunood. At kung walang manood, wala kang pakialam. Kung yung tama, huwag mo dadmahin mo mga kasabong. Pwede ka din namang mag-upload, i-off mo yung comment section para kung sakaling alam mong may mambabash, may mga bashers kasi dyan eh. Diba? May mambabash sa'yo, i-off mo lang yung comment section. At least, di ba? Naka-upload yun dun. Mapapanood yun ng anak mo, yung anak ng anak mo, yung boyfriend ng anak mo, yung asawa, di ba? May pagmamalaki ka niyan. Di ba? Kaya mga kasabong, yun yung inihikayat ko po sa inyo na mag-start ka na habang buhay ka pa. Huwag ka magsalita ng ganyan, ha? Mga kasabong, ito may open lang ako eh. Kasi nung nag-start ako ng Sabong Pinas, hindi pa masyadong madami yung YouTuber eh. Hindi pa masyadong madami yung vlogger. Actually, ang search ko lang noon na talagang top viewed siya ng si Sagrada Battle Farm. Sagrada Battle Farm is si Argonowon of Sagrada Battle Farm. Kaibigan ko rin po siya. Nagka-connect na kami, nagkausap na kami. Salute po sa kanya mga kasabong. Sinasaluduhan ko po siya na isa rin siya sa parang naging inspirasyon ko kasi marami na siyang subscribers dati hanggang sa nagkaroon siya ng busy na kaya hindi na siya masyado nakakapag-upload. So yun, mga kasabong, kaya ko rin po binanggit yun para lang din po dun sa mga bagong vloggers, sa mga bagong YouTubers. Nakikiusap po ako sa inyo na irespeto naman po natin yung mga nauna. Di ba mga kasabong? Kasi meron po nagsasabi sa akin na kasabong, meron pong ganito na nagka-problema po yung YouTube ko kasi yung ganito, ganito, ganyan. Pakiusapan po tayo, iisa po tayo dito. Sana lang mga kasabong, yung nauna po sa atin is kahit gaano ka pa kagaling, kahit gaano ka pa kagaling sa buhay pagmamanok, kung nauna kami sa YouTube, dito, respetuhan naman tayo mga kasabong, bago ka pa lang na vloggers. Kung ikaw, kukunti yung subscribers mo, kailangan mo makipagkaibigan sa malalaki na yung subscribers, huwag mo i-report. Diba? Kung mas magaling ka, let's say, sige, sabihin natin magaling ka eh. Marami kang nalalaman, marami kang pwedeng ituro. Diba? Pero sa usapang YouTube, bago ka lang dito, respetuhin mo naman. Respetuhin mo naman yung mas nakakaangat sa'yo. Diba? Para lang kung kasi ganito mga kasabong marami kasing mga nagpipictured lang nung farm. Diba? May nagpipictured. Sige, banggitin na lang natin yung isa kong kaibigan na pictured farm lang yung ginagawa niya. Yun, ina-upload niya po sa YouTube. Tapos, minsan kasi, may mga YouTubers talaga, hindi pala minsan, madalas yung mga YouTubers talaga guys, nangunguha lang sila ng mga video sa Facebook.
sa YouTube, ay sa Facebook ng kino-compile lang po nila tapos papangalanan nila halimbawa AGP Chong Game Farm. Okay lang yan mga kasabong. Dapat nga po ano tayo eh. Dapat proud nga po tayo na ina-idolize tayo eh. 'Di ba? Dapat proud tayo dun. Na pinipictured nila tayo kasi idol nila tayo. Idol nila tayo pero mas nauna sila sa atin maging YouTuber. Respeto natin mga kasabong. Respetuhan lang. Kaya nga ako, kung ako lang ba mga kasabong ay madamot talaga na mag-promote ng iba't ibang channel mga kasabong. Susuluhin ko na lang. Di ba mga kasabong, hindi ko na lang po babanggitin yung mga natulungan ko na YouTube, na mga natulungan ko na vloggers dahil mga kaibigan ko na rin sila. Kung ako madamot mga kasabong, wala po ako ipopromote, sasarilinin ko na lang po at hindi ako gagawa ng ganitong content. Kaya lang po mga kasabong, nire-respeto namin kayo na babagong papasok dito sa YouTube dahil hindi naman po sa amin to. Sana lang po mga kasabong, humihingi po kami ng mga luma na nag-YouTube, mga nauna na po, na respeto nyo naman po kami. Huwag na lang po, kung ikaw ay kukunti pa lang yung subscribers, dapat lumapit ka sa mas malalaki yung subscribers para pag na-pictures ka doon, gusto mo na rin mag-vlog, gusto mo na rin kung ano mang i-share na, napakagaling mo mag-share, okay lang yan. Pero huwag kang gagawa ng ikasasama ng ibang channel ng iba. Di ba mga kasabong? Respetuhan lang tayo dito. Sana lang din, yung mga nagpipictured ng ibang mga farm, di ba pinipicture natin, kontakin naman po natin bilang respeto yung ating ipipicture na farm. Kasi iba-iba eh. Iba-iba yung pagtanggap. Di ba mga kasabong, hindi mo naman pwedeng i-grab yan tapos basta mo na lang ipopost. Kaya po, yung mga YouTuber na nagpipicture ng mga iba't ibang farm, magpaalam po tayo. Magpaalam tayo dun sa oy, sir, nag-compile po ako ng video, i-upload ko po ito sa YouTube ha, okay lang po ba? Hintayin natin mag-reply para meron na tayong authority. Kaya din siguro, gumawa ng hakbang yung isang bagong YouTuber dun sa lumang YouTuber is hindi siya nagpaalam. Pero, mga kasabong, parang kumbaga sa atin is parang gusto ko isang pamilya na lang tayo dito. Di ba mga kasabong? At dun sa mga nagpapapromote po ng mga YouTube nyo is pasensya na po. Hindi ko pa po magagawa yan ngayon kasi ang dami ko pong busy. Hindi nga po, ang dami ko pong obligasyon siyempre. Obligasyon ko dito sa Manukan, obligasyon ko sa pamilya ko, di ba? Marami po akong extracurricular. Pagka hindi ko po nagawa 'yon, hindi naman po ako kikita. Di ba mga kasabong, nagba-vlog po ako na meron po akong anak. Di ba? May asawa din po ako na kailangan din po ng oras ko dito po sa farm. Marami po kaming ginagawa. Kaya kung minsan napapagdamutan kita ng oras ko, pagpasensyahan mo na lang. Pero darating ang araw, makikilala mo kung sino yung totoong ako. Di ba mga kasabong? Yun lang po yung pinupunto ko dito. Kaya hindi na po ako nag-name drop. Kasi yung isang na problema na kaibigan ko, isa rin siya sa pin-promote ko, which is 17,000 subscribers na po yung kanyang YouTube account. So ang hirap po niyan pagdating sa atin mga YouTubers, ang hirap po makarating doon. Tapos in one click mare-report mo lang, babagsak na po. Alam mo ba na ikaw na nag-report sa kanya kung gaano niya katagal inipon yung 17,000 subscribers, tapos gano'n lang yung gagawin mo. At ikaw pa yung may lakas loob na magkaroon ng YouTube account din ngayon. Kasi kaya mong gawin yun sa iba. What more gawin yun sa'yo? Ano mararamdaman mo? Sige, pagpalagyan na lang natin mas magaling ka sa amin pagdating sa pagmamanok. Marami kang pwedeng i-share. Di ba? Pwede naman yun eh. Pero yung ugali ng taong ganun is iba tayo eh. Magkakaiba tayo talaga. Promise. Kung ikaw ay malayo talaga yung nalalaman mo sa pagmamanok sa amin, mas malayo yung nalalaman namin about sa YouTube pagdating sa'yo. Kaya mga kasabong, unahan lang po yan eh. Yung kasabong, nauna po kami dito, hindi po namin to pinagdadamot. Bagkos, gusto pa namin dumami tayo. Pero wag naman po sana na dahil naiinggit lang po siguro tayo, ay maninira na po tayo ng YouTube ng iba. Diba mga kasabong, sinira natin yung pangarap na naabot niya eh. Diba mga kasabong, ako darating man ako sa time na ititigil ko po yung pagsasabong Pinas, yung pag-YouTube ko po. Pero marami akong natulungan na nag-uumpisa kagaya mo. Dahil kasabong, nanghingi din ako ng tulong kanino sa Panginoon. Diba mga kasabong, ang tinuro niya sa akin eh. Ang tinuro niya sa akin yung magandang asal eh. Kaya magandang asal, magandang gawain, yung laging isinishare ko po sa YouTube para marami po akong maapektuhan.
Pero kung ikaw is nagagawa mo yun sa kanya, pag ginawa yun sa'yo, galit ka. Di ba mga kasabong, kung na-offend ka man sa sinabi ko kanina, isipin mo kung may punto ba ako o wala. Pag wala akong punto, ititigil ko ang Sabong Pinas. Pero pagka may punto ako, magbabago ka na. Hinihiling ko lang po sa'yo yan. Alam ko po na mapapanood mo to. Kung hindi mo man mapanood, at least, di ba, yung mga mag-uumpisa pa lang na mag-YouTubers, mag-vloggers, alam nyo na po yung dapat gagawin. Makisama po tayo ng tama, dadami po subscribers natin. Di ba mga kasabong, kami naman po, hindi po ako mahirap kausap, hindi po ako mahirap pakiusapan sa pagsuporta, sa kung anong kaya kong matulong eh. Di ba mga kasabong? Basta alam ko po na, basta wag lang po ako pala na makareceive nung ganun, kasi nasasaktan po ako dahil galing din po ako dun eh. Galing din po ako sa umpisa, na bago ko po na-reach yung, kasi sa mundo ng pag-vlog about sa manok is, yung 50,000 na subscribers, madami na po talaga yun eh. Diba? Kasi marami pong nag-YouTube na magsasabong, pero wala po yung kanilang YouTube ng Google account, hindi po nakaano, kaya hindi po makapag-subscribe. Kaya mga kasabong, bago po namin na-hit yun, is marami po kami pinagdaanan. Kaya sana mga kasabong, yung nag-uumpisa pa lang dyan, yung mga nag-uumpisa pa lang dyan, is makisama po tayo na maganda, para po tayo ay iisa. Di ba mga kasabong? Kaya nga po sabi ko sa inyo, kung gusto kong ako lang eh, hindi naman po ako magpo-promote ng mga YouTube ng iba, di ba mga kasabong? Hindi po tayo madamot sa tawag dito, sa kaalaman. Hindi tayo madamot sa pagbibigay ng kung anong maitutulong natin. At syempre, shoutout sa iyo paring Triple Gold Game Farm. Congrats sa iyong 10,000 subscribers. Ayan, kaibigan po natin yan. Si Kalantas Game Farm, kaibigan din po natin yan. Sagrada Battle Farm, mas nauna po sa atin yan. Kaya kahit naman po dumating yung time na mas nalampasan ko po yung subscribers po ni Sagrada Battle Farm, napakalaki po ng respeto ko sa kanya dahil mas nauna siya sa akin. Kaya lang, syempre, hindi siya masyado na naging active sa YouTube dahil nakita ko po yung Facebook niya, marami po siyang business na out of this world na hindi, out of this pagmamanok world pala. Ayun. Kaya hindi siya naging masyadong active na ngayon sa YouTube, pa ano-ano na lang. Kaya pero yung respeto ko po sa kanya is talagang salute sa iyo paring Sagrada Battle Farm. Ayan. At syempre kay Tito Mamad. Ayan, si Tito Mamad na yan, napakahusay rin po niyan. Tito Mamad Villarubio, yun po yung YouTube niya. Tapos syempre si Melpi Borga, yun naman sa Surigao breeder naman po siya. At saka syempre si Game Fowl Breeder. Ayan, magkakalapit lang po kami niyan, magkakaibigan po kami niyan. Ayun mga kasabong, binigyan kita ng tip kung paano mag-YouTube, kung paano ka mag-start na mag-YouTube, at kung paano yung diskarte man lang ba, kung paano tayo magbibigay ng magandang pakikisama sa iba, di ba? Kung paano naman kung paano ka gagawa ng account, kung paano ka makakapagpa-ads, kung ano yung mga requirements dito sa YouTube, lahat po yan nasa YouTube niya. I-search mo lang, hindi ko na kailangang i-elaborate dito, kaya mo na yan. I-search mo dyan, paano mag-register, paano mag-ganito, paano mag-ganyan, paano magpa-ads, paano makakuha ng AdSense pin, lahat po yan nasa YouTube na. Kaya i-search mo lang po dyan, mag-start ka na. Pero yung pinag-usapan po natin doon, kung na-open ka po kanina, doon is bahala ka na. Di ba, mga kasabong? Yun lang po yun, gusto kong itakil dito. Para tayo ay dumami. Para din syempre, yung buhay mo ay makita ng buong mundo. Di ba mga kasabong? So yun mga kasabong, dito na nagtatapos yung ating content. Para lang din malaman ko mga kasabong kung sino yung mga tumatapos nitong video, mga videos po natin, paki-comment po sa comment section ng I Love Sabong Pinas. Ayan, para malaman ko lang po kung sino po talaga sa mga subscribers po natin yung nakakatapos po nung ating buong content. So yun mga kasabong, maraming salamat po at kita-kits sa next episode ng Sabong Pinas! Let's go! Kita-kits yung love you all!